This is your journey. This is your moment. This is your time. May mga luha na hindi nakikita. May mga magulang na hindi umiiyak sa harap ng mga anak. Hindi dahil hindi sila nasasaktan, kundi dahil ayaw nilang maramdaman ng anak ang bigat na matagal nilang pasan. May isang pangyayari na hindi makalimutan. May isang nanay na sobrang taas ng pangarap para sa kanyang anak. Hindi niya ito palaging pinapagalitan dahil wala ngang ginagawa. So walang movement. So dahil walang movement, ay hindi siya nakitaan ng pagkakamali. Kasi nga, walang ginagawa. Hindi niya ito palaging pinapagalitan. Hindi dahil wala siyang pakialam, kundi dahil nagtitiwala siya. Kasi hindi nga gumagawa ng mali. Hindi gumagawa ng bagay na ikakagalit. So, nasa bahay lang. Akala niya, ito ang anak na hindi na kailangang pilitin. Ito ang anak na kusang lalaban. Ito ang anak na magtatapos. Kaya tahimik lang siyang sumusuporta. Tahimik lang siyang nangangarap. Pero dumating ang araw na huminto sa pag-aaral ang anak. Walang sigawan, walang sisihan, walang masakit na salita. Tahimik lang. Pero, alam mo ba kung ano ang pinakamahirap makita? Hindi ang paghinto ng anak, kundi ang mukha ng isang nanay na pilit ngumingiti kahit wasak na ang puso. Makikita sa mga mata niya, ngumingiti siya, tumatawa. Pero alam mong hindi totoo ang tawa na yon. Yung tipong gusto niyang ipakita na okay lang ang lahat. Pero ang totoo, may bahagi ng puso niya ang tahimik na nasasaktan. Parang nilunok na lang niya ang disappointment. Hindi dahil wala siyang pangarap, kundi dahil mahal niya ang anak niya. At bilang isang anak na nagmamalasakit din sa isang ina, hindi ko kinaya ang eksenang yun. Mas masakit pala minsan ang makita ang isang magulang na tahimik na nasasaktan kaysa marinig mo silang umiiyak. Kasi ang mga magulang, hindi naman sila palaging humihingi ng kapalit. Hindi nila hinihiling na yumaman agad ang anak. Hindi nila hinihiling na suklian ang bawat sakripisyo. Minsan, ang gusto lang nila, makita kang makatapos. Makita kang magkaroon ng mas magandang buhay kaysa sa naranasan nila. Makita nilang sulit ang lahat ng pagod nila. At kapag hindi iyon nangyari, may sakit. Pero kadalasan, hindi nila iyon sasabihin. Ngingiti lang sila
sasabihin nilang okay lang. Pero bilang anak, nararamdaman mo. Ramdam mo ang lungkot na pilit nilang itinatago. Kaya kung isa ka sa mga kabataang may magulang na patuloy na naniniwala sa iyo, huwag mong sayangin ang pagkakataon. Hindi dahil obligado ka maging perpekto. Hindi dahil bawal kang magkamali, kundi dahil may mga taong tahimik na isinama ang pangarap mo sa bawat panalangin nila. May mga magulang na handang tiisin ang sariling pagod para lang hindi mo maranasan ang hirap na dinaanan nila. At kung sakaling nadapa ka, bumangon ka. Kung huminto ka, mag-isip ka. Pagkatapos, ay magsimula ulit. Dahil hindi pa huli ang lahat. Baka sa oras na ito, may isang nanay o tatay na tahimik na naghihintay lang na marinig kang magsabi, "Ma, Pa, itutuloy ka na ulit." At maaring ang isang pangungusap na yon ang magpabalik ng ngiti na matagal na nilang pilit na ipinapakita.